host and hostess dito ba sa Japan. Kung matatandaan niyo, 'di ba, meron sila ditong mga geisha. So, yung mga hostess, mga host, sila na yung mga modern day geisha. So, ito na nga. So, nakauwi na po ako ng tinitirahan ko dito sa aking hotel. So, ang nakakaloka, magtututbrush ako, be. Tapos nakita ko to. Ito binili ko, kakabili ko lang. Bumili ako ng ganito, ng wax. Tapos, be, nabili ko. Sabi ko, ano to? Be, pandikit pala ito ng pustiso, hindi pala ito toothpaste. So, kaya parang bababa uli ako para bumili ng toothpaste. Nakakaloka. Hindi nagbabasa. Hi there, it's me Precious Kedi here and welcome back to my channel. Ang ginaw-ginaw, andito ako ngayon sa Sapporo. And ngayong gabi ay napakalamig at 3 degrees. So, nag-iikot-ikot ako dito dahil naghahanap ako ng mga kainan. And dito pag ganitong gabi, actually, akala ko nung umpisa, pag gabi, medyo wala na mga tao. Pero 10, 11, hanggang 12, ang dami pa rin tao sa labas. So ngayon is alas 10 pasado na. Ang dami ng tao. Parang ito na yung time para kumain ng mga lokal dito. So for today's video, actually mag-ikot-ikot lang talaga ako dito. Pero ang pinaka-goal ko talaga is mag-dinner. Actually, isa sa mga goal ko rin dito sa Japan, yung kakain ka lang sa mga local na kainan, na kinakainan din ng mga lokal. Kaso the problem nga is the language barrier. Although, pwede ko siya i-try ngayon, kaso kadalasan sa mga ganun, ramen. May gusto ko talaga kasi ng cutlet. I think meron din mga yakiniku ata, ganyan. So kagabi nga, pumarty ako dito. Dito in fairness, ang mura lang. Pumarty ako kagabi parang 700 yen, 350 pesos, only drinks na. Dito din sa pag-iikot-ikot ko kagabi, may mga bar din Siyempre marami nga dito talaga mga babaeng di ba, nagpapasaya sa malalamig na gabi ng mga kalalakihan. Ganyan. Ayun, tulad nito Ayun, napili ka na. Sino gusto mo magandang dilag? So ayun, nag-ikot ako ngayon dito sa Sapporo para mag-nightlife. Tinakita ko dito yung mga poster ng 17. Ayan poster ng 17, episode 346. Japanese edition. Taray, lakas mga pang teleserye sa drama-rama sa Hapro GMA. Taray, gusto ko yung posting, di ba? Hindi ko actually alam kung ano yung mga nangyayari dito sa lugar na to. I-search ko mamaya kung may prostitution ba dito or wala. Kasi di ba ang daming babae na naka-two-piece lang or pure lang yun, entertainment. Anong klaseng entertainment? So meron ako nakita ng restaurant As in, sabi ko sa inyo, local, ito na yon. This is the chance. Arigato. Arigato. Yeah. Here? Here. Here. Okay. Okay. Okay, yeah. Meron sa ditong pickles ng cabbage. Ayan.
Try natin, be. Itadakimasu. Lagi natin pati ito. Tahimik sila kumain dito, be. Okay, kain tayo, guys. Sabi nila sa akin dito, pag matanda daw yung nagluluto, masarap daw kasi pagkain. Eh, matanda na yung nagluluto dito, be. Log. Lamig. Salad pala to, guys. Pinakain pala siya before, hindi pa salad. In fairness naman, be, nabusog naman ako ng sobra. Masarap yung kinain kong gyoza and curry. Mabait sila, be, actually. Sobrang galang ng mga tao dito, be, actually. Siguro, nahihirapan lang ako pag may language barrier, tsaka nagkakahiyan. Alam mo yung ganun? Yung, nakakahiya naman. Oo. Pero, when it comes to food, nabusog ako sa food. I enjoyed it. I love it. So, andito na ako ngayon ba sa hotel na ini-stayan ko. And after reading articles and watching videos about the host and hostess dito ba sa Japan, kung matatandaan niyo, di ba, meron sila ditong mga geisha noong unang panahon, di ba, may mga yung geisha, be, hindi yung geisha. Yung geisha na ganito, ganyan. So, yung mga hostess, mga host, sila na yung mga modern day geisha. So, we cannot deny or confirm sa mga nangyayari with the clients nila, ganyan. Sabi dun sa mga napanood ko, kasi nag-research talaga ako ng malala. Mga 2 hours ako nagbabasa dito na hindi lang naman dito yung nangyayari ba sa Sapporo, nangyayari yun sa maraming areas dito sa Japan, like sa ganda music, wait lang. Nangyayari yun sa Tokyo. Sa Tokyo, napuntahan ko yung area na yun actually sa may Shinjuku. So meron doon, and sasabi sa may Kabukicho, yung mga hindi nila alam yung pupuntahan nila or hindi nila alam yung gagawin nila sa career nila. Minsan, ayun yung nagiging calling nila sa buhay. Technically, be, ginagawa nila is ine-entertain nila. Kung kunyari host, so lalaki yon, ang mga kliyente niya is mga babae. Kung siya naman ay hostess, sabihin babae siya, ang mga kliyente niya, lalaki. Merong mga kunyari sa host, meron siyang kliyenteng bakla as long as obvious na bakla. Ganun din kung tomboy as long as obviously na tomboy. So, ang ginagawa nila, kunyari, may mga tao kasi diba na parang mahihiyain, hindi nakakapag-date, and ito yung nagiging trabaho dito ng mga nagiging hostess or hosto, na ibigay yung pantasya na gusto nila, yung maramdaman nila na yung gwapo or magandang babae is magiging kanila, makakasama nila, uminom ng alak, ganyan. Pero be, syempre bawat inom ng alak, lahat yun babayaran mo. And parang
meron pang service charge and tax na nasa 35%. So, sometimes talaga, yun yung nagiging cost din ng mga scams na yung iba kasi lalapitan ka, alokin ka dito sa Japan na parang 1.5 lang, ganyan, which is sometimes 1.5 lang naman, pero may mga hidden charges. So, ayun yung kung mag-explore kayo ng mga ganyang parties ng mga clubs, make sure you have the money and pwede ka maging first timer. Oo, even after 3 times hanggat wala ka pang nahahanap na tento. Ayun yung may mga terminology sila na syempre, hindi naman natin papasokin yan at hindi naman natin ipapush yung mga ganyang klase ng entertainment. Although, isang malaking business pala talaga siya dito sa Japan. Like, yung isang host nila dito, lalaki to, in 3 days, kumita siya ng $1 million. And sometimes yung mga nagiging kliyente, as in, sobra sila nai-in-love dun sa mga lalaki or yung mga lalaki na sobrang nai-in-love sa babae na nababaon sila sa utang or yung iba hanggang sa nag-end up pumapasok na rin sa prostitution. And that's it. Ngayon ko na-realize sa pagbabasa ko na itong tinitira kong area is the red light district of Sapporo, tong Susukino, kasi andito yung dito na yung pagkain, shopping, mga babae, mga lalaki, alak, lahat. You can find it here. So, ito na nga. So, nakauwi na po ako ng tinitirahan ko dito sa aking hotel. So, ang nakakaloka, magtututbrush ako, Tapos nakita ko to. Ito binili ko, kakabili ko lang. Bumili ako ng ganito, ng wax. Tapos, nabili ko. Sabi ko, ano to? Pandikit pala ito ng pustis, hindi pala ito toothpaste. So, kaya parang nababa uli ako para bumili ng toothpaste. Nakakaloka. Hindi nagbabasa. Hello, good morning. Dito pa rin ako sa Sapporo. Dito pa rin sa Susukino Center. Mag-breakfast muna ako ngayon / lunch. Tapos mag-ikot tayo dito. Punta tayo sa may Nakajima Park. Medyo maganda yung weather-ish. Medyo makulimlim lang pero okay naman. Sasakay tayo dyan mamaya sa tram. Wow! Aray. Yung lakad papunta dun sa park is 1 kilometer lang talaga. Pero pwede tayong sumakay ng tram para sa mabilis. Tsaka para ma-experience natin. Kaso 200, ano rin yun? 200 yen. Ito, kain mo tayo sa paborito kong kainan dito ng curry, ang Coco. One. Hello. This one? And then additional pork. Yeah, additional pork. And then yeah, this one. One more, yeah. Wait. Additional this one. Ayun. Arigato. Okay. So, okay. Sorry. Sauce. Pork. はい、ありがとうございます。で、トッピング OK。 Okay. で、ライスサイズがベー This one. This one. ス。よ、はい。 Okay. こうね。はい。 Spice level ス just パイスレ to. ベル2。あははい。OK ですか。ありがとうございます。 Thank you. ねはい。はい、お待たせいたしました。 Arigato gozaimasu. ごついホットです。 Hindi kami nagkaintindihan. Kain tayo guys. Yung level ko ng spicy dito manghang.
So tapos na ako kumain, be. At hindi pala tram yung sasakyan ko, kundi train, subway. Sabi ko, lalakarin ko na lang. Total 10 minutes walk lang naman. Huwag tamad. Kailangan maglakad para hindi tayo tumaba. Dahil dito be, sa Japan, be, actually bawal ang mataba. Wala namang punishment pag mataba ka. Sa'yo na yung punishment personal na. Pero they encourage talaga yung people dito na magpapayat. Lalo na yung mga 30 and above. Tama ba? 40 ata, 30 and above, ganyan. Sinusukat be ang kanilang bewang. Pag lalaki dat hindi lalampas ng 34 at ang babae hindi dat lalampas ng 35. Naku, kung Pilipinas yan, ako yung mga marites natin. Habang nag-jogging, dun sila nagmamarites. Diba, imagine, wala nang marites na magchichikahan sa labas. Baka lahat sila nag-workout na. Nakakaloka. O diba, walang masyadong katao-tao pag ganitong umaga. Samantala pag gabi, hindi mahulugan ng karayo, ang daming tao. Nagulat ako. Akala ko dati pag gabi dito walang tao. Dami pala, sobra. So finally, Ben, dito na ako sa may Nakajima Park. At ang lamig. Umaabot ang pumpabe. Inilaban ko lang kasi bukas alis na ako dito sa Poro. So, actually maganda pala dito pumunta ha. And dito pa bloom pa lang yung mga cherry blossom. So, ang lamig. Tumatayo na yung balahibo ko, pati yung utong ko binakatayo na sobrang lamig. Nakasara na yung ano ko ba ha, damit ko ha. Hindi tayo ngayon nag-expose. Kailangan medyo ready tayo sa kalamigan. Ayan. O, diba? Ito ako ngayon sa isang barbecue restaurant. Ayan, umorder na ako dito. Ito na yung order ko. Ayan. Ito siya. So, close na natin. Hindi ko alam kung ako yung kukuha doon or dadalhin dito. So, ito na guys. Magluluto na tayo. Ang gipsal plato ng barbecue. In fairness guys, sobrang sarap nung kinain ko. 1-2 yen lang siya. Siguro 600 pesos. Okay na siya be. Kasi for the experience. I mean, the experience na nagluluto ka. Para ka nagasang gipsal, ganun. Pero masaya. Masaya at masarap. Sulit. Ay, so nakabili na ako guys ng ticket. Pupunta na ako ng platform ng Trento Airport. Ano ba yung problem ko ever since? Kung naliligaw ako lagi sa train station. So kanina, bago ako mag-open ng camera, naliligaw ako. Sabi ko, sa map, andito na ako. Parang nasa ibang floor. Sa basement ko na ako, tapos sa ground ata ito.
So welcome back nga dito sa ating travel vlog dahil ang daming time na nagta-travel hindi nagva-vlog. Oo, yung nag-enjoy lang ako or minsan naman ang hirap kasi pag ngaragan, yung hindi ka makapag-vlog kasi nangangarag ka. So kanina, alam mo ito yung secret be. Nag-book din ako ng ticket papuntang Tokyo. So dalawang ticket ko talaga today. Papunta ng Tokyo, tsaka papunta ng Osaka. Ganito yung nangyari kasi. First days ko dito sa Japan, nag-ayos ako ng itinerary ko. So, nag-book ako ng pabalik ng Tokyo. Tapos na-realize ko na yung ticket ko pabalik ng Manila is mga galing ng Osaka. Kasi sa planning ko, na-research ko na yung Osaka yung most visited city dito ba sa Japan kasi nga mas maraming nagagawa daw, sabi. So, nung na-realize ko yun, nag-book din agad ako ng hindi kasi rebookable yung nabook ko eh. So, nag-book uli ako ng Sapporo to Osaka. So, today, ang na-realize ko, ang bobo-bobo ko. Na-realize ko naman na bobo na ako noon. Tapos na-realize ko ulit ngayon na ang bobo-bobo ko, ba't hindi ko nalang ginawa na nag-book ako ng Tokyo to Osaka para at least nakapag-ikot pa ako today sa Tokyo, yung ganun. Although ito rin yung realization ko naman na kung nag-book din naman ako ng Tokyo, asa 1,000 pamasahe papunta ng city, syempre gagastos ako, bibili ako ng gamit, mag-shopping ako. Gusto ko mag-shopping sa Harajuku. Gusto ko doon bumili ng sapatos na magaganda. Kasi alam mo naman ayun yung center of kawaii design, kawaii lifestyle here in Japan. Tapos na-realize ko yung pamasahe from Tokyo to Osaka. Tapos yung maleta ko pa nasa Osaka. So, hindi ko alam anong gagawin nila pag hindi ako dumating today. Kasi ang pangako sa kanila, ngayon ako dadating. Although, pwede naman na dumating ako mamayang gabi. Pero parang bitin. Di ba? Bitin na. Parang pagod naman ako. Pagod na pagod ako. So, ganun talaga. Poor planning talaga ako eh. Oo, poor planning ako for this trip in Japan. Pero it's okay. Sabi nga nila, there's no mistakes. Only lessons. So, medyo mahal yung lesson ko dito, be. Buti pa yung iba dyan, nanood lang, natuto na. Hindi kasi ako nanood, dito rin ako natuto. Ayan, natuto kayo ha? Nanood ba kayo ngayon? Matuto kayo. So, for this flight, it's like 2 hours and 15 minutes. Tapos, same thing be, papunta dito be, dahil yung gamit ko talaga overall is abot siyang 11. Ang ginawa ko, nilabas ko lang yung laptop ko, tapos ikinilo nila. Pag kilo naman nila, this time 6.8 kilograms na yung gamit ko. Excluding yung gadgets, kasi yung gadgets ko nilagay ko lahat sa bulsa para magaan lang yung bag. Honestly, meron pa akong ilang araw dito sa Japan. Pero tapos na para sa akin yung tour ko. Alam mo yung nag-i-enjoy na lang ako, like mini-moment ko na lang yung bawat saglit ko dito para ma-enjoy ko talaga. Hindi yung ganito na parang nagsasayang lang ako ng pera. Kasi wala nang akong ginagawa. Although, sabi naman nila, basta nag-enjoy ka, hindi yun sayang. Yes. Hindi yun sayang. Francis, hindi yun sayang. Hindi talaga yun sayang.